Yan, hello guys. So, welcome back sa ating channel sa Save by Grace Ministry. Maraming salamat sa muling pagbisita sa ating channel. So, kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe to our channel and like this video and manatili ka para sa ating topic ngayong sa video na ito. So, sa video pa lang ito, ang tatalakayin natin ay ang sinless perfection. So, susuriin natin kung ang paniniwala ba na sinless perfection ay biblical o unbiblical, dahil syempre tayo po ay binigyan tayo ng instruction sa Biblia na test every spirit, sabi sa 1 John. So tara at i-discuss natin ang sinless perfection, kung ito nga ba ay biblical o unbiblical. Yan, so bago natin simulan ang paghahanap ng patunay galing sa Biblia kung ito nga ba talaga ay biblical o hindi, so i-define muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng sinless perfection. Sabi po dito, it is a belief that once someone becomes a Christian, they are no longer capable of sinning because they are clothed in the righteousness of Christ, because they are a new creation in Christ. Therefore, just as Christ cannot sin, they cannot sin. So, ang paniniwalang ito ay mali dahil wala itong supporting verses galing sa Holy Scriptures, mga kapatid. Kahit si Apostol Pablo ay nagkakasala pa rin kahit siya ay mananampalataya na. So, una po nating basahin ang Romans chapter 7. Yan, dito po natin makikita kung ano nga ba, kung sang-ayon nga ba talaga ang Biblia. Yan, sa verse 24. Romans chapter 7 verse 24, mga kapatid. Verse 24. Yan. Sabi po dyan ni Apostol Pablo, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Yan yung sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. So, malinaw po na mali talaga ang paniniwalang sinless perfection, na kapag ikaw po ay isang believer na, isang mananampalataya na, ay hindi ka na magkakasala. Kasi sabi po dito ni Apostol Pablo, O wretched man that I am. So, ang ibig sabihin po dito ng I am ay ang tinutukoy niya ay present tense, or ang present life niya. Referring po ito sa present life niya. Kung some may argue na ito daw po ay past tense, ngunit hindi po ito past tense dahil sabi po dito, O wretched man that I am. So dapat kung past tense, kung past life nga ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo, yung dating buhay niya, dapat ang sinabi niya, O wretched man that I was. So malinaw po sa Romans chapter 7 verse 24 na mali kaagad ang sinless perfection, na kapag ikaw ay naging believer ay hindi ka na magkakasala. So, parang kasi ang mali dito sa paniniwalang ito ay inihahalin tulad nila tayong mga tao kaysa ating Panginoong Hesukristo. So, alam naman natin na ang ating Panginoong Hesukristo, siya lang po ang perfect. That's why His righteousness was imputed to us. That's why we become a believer. So yan po, hindi porke ang ating Panginoon ay perpekto na, kapag naging believer na din tayo ay perpekto na din tayo. Hindi po ganon. Mga kapatid, hindi po ganon. Yan, isunod po natin ang dito sa 1 Timothy. Yan. 1 Timothy, isa pang sabi ni Apostol Pablo. 1 Timothy. So by the way, New King James Version po ang gamit natin translation dito, at kahit ano naman na version po ay okay lang naman, kasi parehas lang naman sinasabi dito sa mga talatang ibinibigay natin. Yan, sa 1 Timothy chapter 1 verse 15. Yan. Sabi dito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Yan, of whom I am chief. Yan, at sa ibang translation nga nakalagay like sa ESV ay of whom I am the foremost. Yan, so ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay hindi ang past life niya, kundi ang present life niya, kasi ang sinabi niya dito, of whom I am. Yan, sa English alam naman po natin na ang salitang I am ay
present tense at hindi ito past tense. Kung past life ang tinutukoy niya, dapat sana ang gagamitin dito na salita ay I was, kung yun talaga ang tinutukoy ni Apostol Pablo. Yan. So, kaya mali ang paniniwala na kapag naging anak ka na ng Diyos ay hindi ka na magkakasala. Sa katunayan. So, niluluko lang natin ang ating mga sarili kung sinasabi natin na kapag tayo ay naging believers na ay wala na tayong kasalanan. So, in fact nga, basahin nga natin ang 1 John chapter 1 verse 8. Tingnan po natin kung sinasang-ayunan ba talaga ng Biblia ang paniniwalang sinless perfection, dahil maraming naniniwala ng sinless perfection and it is deceiving and it is deceitful, mga kapatid. Sabi dito sa verse 8 ng 1 John chapter 1, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So sabi dito, kung sinasabi daw natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya lang natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. So, yun maliwanag, mga kapatid. Ang tinutukoy na naman dito sa salitang we have no sin ay present tense. Yan. Dito sa verse 10, makikita natin, mga kapatid, sa verse 10, sabi dito, if we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. So, malinaw po dito. Dito sa verse 10, pansinin po natin, mga kapatid. Sa verse 10, ay, ang tinutukoy po dito ay ang kung sinasabi na natin na hindi tayo nagkasala. So, past tense ang tinutukoy dito. Kung hindi daw tayo nagkasala, ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Pero dito sa verse 8, mga kapatid, ang sinasabi po dito, kung sinasabi din natin daw na wala tayong kasalanan, yon present tense, if we have no sin. Hindi na dito sinabing if we say that we have not sinned, kundi ang sinabi dito, we have no sin. Magkaiba po yung we have no sin at we have not sinned. Yan po palagi nating tandaan, mga kapatid, na ang ibig sabihin ng we have not sinned ay past tense at ang we have no sin ay present tense. Yan yung malinaw, kapatid, na sinasabi ng Biblia. Yan, kaya malinaw, mga kapatid, na ang sinless perfection po ay hindi sinasayang-ayunan ng ating Biblia, ng salita ng Diyos, at wala po tayong makikitang patunay na verse dito sa Biblia na sinasabi na kapag naging Kristiyano ka na ay hindi ka na magkakasala. In fact, sabi nga sa madaming verse ang nagsasaad sa Biblia na kapag tayo ay naging Kristiyano, may possibility pa din na tayo ay magkasala. At napatunayan naman natin yan kanina sa mga sinabi ni Apostol Pablo at sa mga sinabi ni Apostol Juan. So, I encourage everyone to study the Holy Scripture. Manatili po tayo sa sound doctrine at mag-ingat po tayo, dahil sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sa huling mga araw ay may lalabas na false teachers and false prophets to deceive everyone. No? So, yan lamang po ang pag-usapan natin sa video na ito, and sana nagustuhan nyo ang video na ito, ang topic na ito, and sana may natutunan po tayo sa ating sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, God bless everyone.